Hi, hello guys, I'm back. Ah, kung nagtataka kayo marahil ay matagal akong hindi nakapag-upload sa channel ko sapagkat nung nakarang linggo, ah, Wednesday, April 10, 2024, nahack ang aking channel. Nahack ang aking Gmail account, yung Google AdSense ko, hindi ko na ma-access. So, around 10 p.m. ng gabi, nung biglang nag-sign out yung account ko sa cellphone ko. So, nagtataka ako, hindi naman ako nagpalit ng password, wala naman akong ginagawa. So, binuksan ko agad yung laptop ko. Then, tiniray kong i-open yung channel ko na ipasok ulit yung password ko. Pero hindi ko na ito ma-open. Nakita ko na napalitan na yung password ko, napalitan na yung two-step verification ko, napalitan na rin yung authenticator ko. So, is hassle for me na first time ko na nangyari sa akin na na-hack yung account ko. Siyempre, nalungkot ako kasi kaka-monetize ko lang nung nakarang March at may kahit pa paano ay mayroon ng revenue yung channel ko na yun. So, inisip ko, paano ako na-hack? Ano yung mga ginawa ko? Bakit ako na-hack? Paano nangyari yun? So, inisip ko kung saan ako nagkamali. Then, ang nasa isip ko lang ay yung naghahanap ako ng software na video editing kasi parang gusto kong i-upgrade yung ginagamit kong video editing. Ang ginagamit ko kasing software is Filmora 9. So, may nag-research kasi ako na may Filmora 13 na maganda ang features niya, may AI na rin, maraming pwedeng gawin, lahat ng vlogger, nandun lahat ang gusto para mapabuti yung kanilang video. So, nainganyo ako. So, nag-research ako kung paano ako makakakuha ng isang software na Filmora 13 na crack. So, siyempre, alam naman tayo kung saan tayo makakatipid. Kasi, mahal naman pag magpo-40s ka nang nasa 3,000 yata yun. For 1 month, nakita ko kung magpo-40s ka, nire-renew yun eh. So, mayroon akong na-download na media files galing YouTube din. So, in-install ko yun. At may pinapalitan din sa host file at ilalagay ko mo yung mga link na yun. So, hindi naman ako aware na akala ko is crack lang yun. Nung pagka-install ko ng media files na yun, hindi nag-run. Walang nangyari. Parang walang nangyari. So, tinignan ko yung control panel kung ano yung software na na-install ko. Wala naman sa control panel. So, binaliwala ko lang. Siya na baka ano lang yun, ano pa man. Then, pagdating ng Wednesday, yun na nga. Doon na nangyari ang pag-hack ng hackers na hijack yung channel ko. Siyempre, hindi pa ako aware na malware yung na-install ko. Kasi may mga tao akong hiningi ng tulong. Siyempre, nag-research din ako. Isa sa mga ito sa nakatulong sa akin, si Roden. Si Roden Iko, kasi marami na siya natulungang vlogger na nahack na rin yung kanilang mga channel. Mga Facebook page nila. So, makikita nyo, ito si Rodin Iko, isa sa mga nakatulong sa akin kasi nilapitan ko siya kung paano ko marirecover yung channel ko. So, hiningi niya yung information, paano ako na-hack, anong date, anong Gmail account ang naka-under ng YouTube channel ko. Pero hindi na ako makapakali kasi ang tagal. So, nag-reach out ako sa YouTube team. Itong video na to dito ko nalaman na sa Twitter
Mare-reach out mo ang mga support team sa Twitter. Kahit hindi ako marunong mag-tweet, napilitan ako mag-install nito para makausap ko lang sila na ganun yan nangyari sa akin na na-hijack yung channel ko. Na-hijack yung channel ko. Sabi ko, ganito, makikita mo din sa screen na ganito yung sinabi ko sa kanila na nangyari sa account ko. Mga ilang days din bago nila ako ni-replyan. Pero hindi ko hinintay yun. Hindi ko hinintay yun na re-replyan nila ako doon. Nag-post din ako sa community. Sa community ng sa isang Google din. Nilagay ko doon yung nangyari sa account ko na kung sino makakatulong sa akin. At may nag-reply din na hindi ko alam kung taga Google Ads, Google din sila na inalam nila kung ano nangyari. Binigay ko information. Tapos hiningi rin niya sa akin yung thread ng Twitter ko. Then pinalo up niya sa YouTube support. Then after 2 hours nga lang o 3 hours, nag-email na sa akin yung YouTube na kailangan kong gumawa ng isang Gmail account kung saan nila ipapadala yung forms. May forms ka na ipapafill out nila sa'yo. Sasabihin mo doon kung kailan nangyari yung hack, ano nangyari, anong ginawa mo, at saka dapat alam mo rin yung PUB sa Google AdSense mo. Buti na lang at na-picturean ko pa yun, yung PUB na yun. Kasi sobrang worried na kasi ako. Kasi itong hacker na to, kung ano namang ina-upload sa channel ko. May Valorant na in-upload siya na may naka-attach na hacker media files na kapag kinilik mo yon ay ma-hack na yung account mo. Isang chip na nangangahulugan sa mga naglalaro ng mga Valorant. Pero hindi yung isang cheat, kundi isang malware. So, ayun na nga. Nag-fill out ako ng forms na yon. Then after an hour lang yata, 2 to 3 hours, doon, na-retrieve ko na yung channel ko. So, makikita nyo dito, papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko, kung anong pinilaw tong forms. Ito yung pinilaw tong forms. Ilalagay mo lang yung information mo, first name, tapos ay yung channel ID mo, tapos kung kailan mo to ginawa, tapos kailangan ay meron kang primary email tulad ng sinabi ko kanina na kailangan ay meron kang primary email para doon nila ipapadala yung recovery email mo para doon sa na-hack na account mo. Pagkatapos ay ayun na nga, dapat i-yes mo lang yan. And yan lang, mga ganyan lang mga pinilotong kong mga forms. Tapos isasubmit mo ngayon yan sa kanila. Yan yung example na forms nila na nagpapatunay na ikaw talaga yung may-ari ng account na yon. Isasubmit mo lang sa kanila yan. Pagkatapos ay makaka-receive ka ng email na maaari mo nang i-recover ang account mo sa pamamagitan ng email na ito na makikita nyo sa screen. So, pagka-submit, after an hour, makaka-receive ng ganitong email ang marireceive mo. So, kailangan ay ma-follow mo yung instruction na binigay sa'yo ng YouTube para ma-retrieve mo yung account na na-hack sa'yo. So, ganun lang ginawa ko after
ko na fill out ng maayos. So ayun na nga, hanggang sa na-retrieve ko na yung account ko at naibalik ulit sa akin. Yun. Then, ito isang aral sa atin na wag tayong basta-basta mag-click ng isang link na ikapapahamak natin. Dapat ay reviewin mo muna natin ito para hindi tayo pasukan ng isang hackers. So, nilinis ko na yung laptop ko, nag-install ako ng Malwarebytes. So, doon ko nalaman, ang dami pala. Ang daming mga files na na-install sa laptop ko. Makikita nyo dito sa screen na to. Pakita ko. Andyan, ang dami palang malwares na nandyan na included na talagang nahack ako. Pero, salamat sa God at na-retrieve ko yung channel ko. So, ginawa ko yung video na to para maging ibang aral sa iba at maging awareness sa mga iba. At kung sakaling mangyari man sa inyo to, alam niyo na kung paano gagawin ninyo. So, huwag lang kayong magpapanik. Iisipin niyo na lang kung anong resolution ang gawin ninyo. Tulad ng ginawa ko ng mga nakarang araw. Oo, nakaka-stress siya. May mga gabi ka na hindi ka makatulog kasi nga iisipin mo kung mababawi mo pa yung channel na pinaghirapan mo. So, ayun, lahat ng bagay may solutions. So, yun na nga, ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe ka na po and click the notification bell. Thank you so much po.